Guys, samahan nyo nga pala ako ngayong araw para puntahan ulit ang aking yobo sa ospital kasama nga ng panganay kong anak. Tado niya na nga kasi namimiss ang apa niya dahil ilang araw niya na nga hindi nakikita, kaya naisipan ko nga na isama siya. Surpresahin nga namin sa pagpunta nga namin ng ospital ulit. Tingay nasa good mood nga ang panganay ko at wala nga reklamo sa paglalakad dahil sobrang lamig nga dito ngayong araw. Sinuotan ko nga siya ng makapal na winter jacket para hindi siya dapuan ng ubot sipon. Syempre bago nga kami dumako sa ospital, naisipan ko nga pumunta sa isang fast food restaurant malamit dito sa ospital ng yobo ko. Syempre makabili nga ng konting kakainin namin sa ospital at magiging pasalubong na rin sa kanya. Pagdating nga namin sa fast food restaurant ay binilan ko na nga rin ng ice cream ng panganay kong anak para hindi nga mangulit at magburyot sa loob ng ospital. Wow! Sarangin. Sarangin. Naubos na nga ng anak ko yung kinakain niyang ice cream, dumiretso na nga kami papuntang ospital. Sigurado pag nakita niya nga kami mag-ina, magugulat talaga siya sa pagdating namin. Hindi nga ako nagsabi sa kanya na darating kami ngayong araw. Pinaboborin din kasi ako sa bahay, kaya naisipan ko na lang na dumalaw ulit sa yobo ko at isama ko nga ang panganay ko. Hindi nga kami sanay na magkakahiwalay. Ilang araw pa nga lang na hindi namin siya makita at makasama, namimiss nga namin kagad siya. Wala nga tong panganay kong anak, wala nga binanggit kung nasa ng apa niya at kailan nga uuwi sa bahay. Dahil may sakit pa nga siya at kailangan niya nga pang magpagaling nga na ilang araw, kaya hindi pa nga rin siya makakauwi sa amin. Buti na lang hindi nga nangunguli at nagbumurit nga itong anak ko sa haba na nilakad namin. Medyo nakatulong din yung ice cream na binili ko sa kanya kanina para good mood nga siya. Meron pa nga ako mga burger na binili para kainin nga namin sa ospital pagdating namin doon. Buti nga dito sa Korea, pagka dumalo ka nga sa ospital, pwede nga isama at ipasok ang bata. Sa atin sa Pinas nga, bawal na bawal yan. Sa atin nga sa Pinas, pagka dumalo nga sa ospital, isang dalaw lang ang pwede pumasok. Abangan na nilakad namin at sa wakas nga nakarating na nga kami dito sa ospital. Kaya nga itong panganay kong anak dali-dali na nga tumakbo papunta sa kwarto ng apa niya. Tignan niyo naman, kabisado niya kung saan siya papasok na pinto. Saan pampasuot-suot papunta nga sa kwarto ng apa niya. Sobrang miss na nga sa apa niya, tumatakbo na nga siya papunta sa kwarto nito. Kaya ngayon nakarating na nga ito at pumasok na nga sa kwarto ng apa niya. Laking gulat nga ng apa niya na dumating kami. Hindi niya talaga alam na darating kami ngayong araw. Sabi bago ang lahat dahil miss na miss ko na nga ang yobo ko. Hihiyaan nyo naman ako maglambing sa kanya. Po talaga ako sa yobo ko. Malambing po talaga ako sa kanya. Siguro ganyan rin talaga tayo mga Pinay pagdating sa mga asawa natin. Kahit nga nakatalikod siya, walang tigil ang halik ko sa likod niya. Pasensya na rin kayo dahil ang yobo ko nga medyo mahihain nga pagdating sa harap ng camera. Ngayon humiling ako ng halik sa kanya, hinalikan niya rin ako kahit nahihiya siya. Dahil nagugutom na naman nga ang panganay kong anak at nilabas na nga rin yung mga pagkain na binili namin kanina sa fast food restaurant. Kakain nga muna kami ng burger. Hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Hanggang sa susunod po. Salamat!